Magandang umaga mula sa DOST Pag-asa. Narito ang latest weather update dito sa binabantayan nating bagyo na si Super Typhoon Juan ngayong linggo, November 9, 2025. Base po sa latest weather satellite image, kaninang alas 5 ng umaga ay naging ganap na super typhoon na itong si Bagyong Juan at kasalukuyan pong binabaybay itong West Philippine Sea, west-northwest patungo dito sa eastern section ng Luzon landmass, and as of 7 a.m. kanina, ang kanyang sentro ay namataan sa layong 125 kilometers east-northeast of Virac, Catanduanes na may maximum sustained winds na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 230 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour at kung mapapansin po natin, malaking bahagi na po ng ating bansa ay nakakaranas na po ng mga pagulan at malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Juan. Base po sa latest track intensive forecast nitong si Super Typhoon Juan, so ngayong araw ay inaasahan po na magkakaroon po ito ng close approach dito sa may Bicol region ngayong umaga, and dahil po sa lapit nung track nitong Bagyong Juan dito sa area ng Catanduanes, dalawa pong pwedeng mangyari. Una is magkaroon po ito ng direct hit or yung eye wall nitong si Bagyong Juan ay maaari pong tumama dito sa kalupaan ng Catanduanes, or pangalawa ay maaari pong maglandfall itong si Bagyong Juan dito sa Catanduanes ngayong umaga. Then, after dumaan dito sa area ng Catanduanes ay maaari po itong maglandfall dito sa probinsya po ng Aurora ngayong gabi or bukas ng umaga. After landfall ay maaari po itong tumawid dito sa kalupaan ng Northern Luzon at lalabas po ng ating kalupaan dito sa West Philippine Sea by tomorrow morning at tuluyan na pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday. Ngunit inaasahan pa po natin na makakaroon po ito ng recurving kung saan maaari po itong magkaroon ng second entry sa ating PAR by Thursday at magla-landfall itong bagyo sa kalupaan ng Taiwan bago po tuluyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday, this coming Friday. So kasalukuyan nakataas na po ang signal number 5 sa Polillo Island, northeastern portion ng Camarines Norte, dito sa may eastern portion ng Camarines Sur at Catanduanes, habang signal number 4 naman po ang nakataas sa may eastern portion ng Quezon, rest of Camarines Norte, rest of Camarines Sur at eastern portion ng Albay. Signal number 3 naman po ang nakataas sa may southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, kasama po dito ang Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Res of Quezon, Res of Albay, Sorsogon, Ticao Islands, Burias Islands, Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at northern portion ng Samar Province. Signal number 2 ang nakataas sa nalalabing bahagi po ng Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Res of Apayao, Ilocos Norte, Occidental Mindoro, kasama po ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Res of Masbate, Res of Eastern Samar, Res of Samar, Biliran, Northern and Central portion ng Leyte. Signal number 1 ang nakataas sa Batanes, Calamian Islands, Cuyo Islands, rest of Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern and Central portions of Cebu including Bantayan and Camotes Island, Northern and Central portion ng Negros Occidental, Northern portion ng Negros Oriental, dito sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, dito po sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Northern portion ng Agusan del Norte, at Northern portion ng Surigao del Sur. Kasalukuyan, itong si Juan ay maaari pong magdala ng occasionally gusty condition, yung biglang bugso na malalakas na hangin na maaari pong umabot from strong to gale force strength sa mga areas po na hindi po kasama sa wind signal. For today, maaari pong makaranas ng occasional gusty condition ang Palawan, Visayas at Mindanao. By tomorrow, November 10, maaari pong makaranas ng occasional gusty condition ang majority po ng Luzon landmass at Visayas, at pagdating po ng Tuesday, majority po ng Luzon landmass ay maaari pong makaranas ng gusty conditions. Dahil po sa mga pag-ulan na dala po nitong Super Typhoon Juan, ay kasalukuyan po naglabas po tayo ng heavy rainfall outlook kung saan maaari pong makaranas ng more than 200 millimeters na pag-ulan na maaari pong magdala ng widespread or incident ng severe flooding or landslide,
particularly dito sa Isabela, dito sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, dito sa Nueva Ecija, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at probinsya ng Catanduanes. 100 to 200 millimeters naman na pag-ulan na maaari pong maranasan dito sa may Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, kasama po ang Marinduque, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, Samar Province, at itong Eastern Samar. Habang ina-expect naman po na makakaranas po ng 50 to 100 mm sa pag-ulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, itong Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at probinsya po ng Leyte. Bukas, dahil po sa pagtawid nitong bagyong Juan at by tomorrow po is inaasahan po natin na yung kanyang sentro is nandito na po sa may West Philippine Sea. So maaari pa rin po makaranas ng more than 200 mm sa pag-ulan ang Ilocos Sur, La Union, itong Pangasinan, Zambales, Tarlac, Benguet, Ifugao, Mountain Province at Kalinga, habang inaasahan naman po yung 100 to 200 mm na pag-ulan dito sa Abra, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, kasama pong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Bataan, Pampanga, Bulacan, habang 50 to 100 mm naman ang pag-ulan ang inaasahan sa Quezon Province dito sa probinsya ng Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. By Tuesday, dahil sa papalayo na po itong si Bagyong Juan, ay makakaranas pa rin po ng 50 to 100 mm na pag-ulan ang Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Sa kasalukuyan, naglabas na po ng panibagong storm surge warning kaninang alas 8 ng umaga kung saan maaari po makaranas ng storm surge na merong wave height na maaari pong mag-exceed ng 3 metro, particularly itong mga probinsya po ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon including Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, La Union at Pangasinan. 2.1 to 3 meters naman po ang inaasahan na storm surge dito sa mga probinsya po ng Cagayan, Quezon, Camarines Sur, Northern Samar, Ilocos Sur, Resto Pangasinan, Zambales at Bataan. Habang 1 to 2 meters naman po na storm surge ang maaari pong maranasan dito sa rest of Cagayan including Babuyan Islands, Ilocos Norte, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Eastern Samar, Dinagat Islands at Bukas Grande Islands. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong nakataas na gale warning kung saan maaari pong makaranas ng wave height na pwede pong umabot from 2.8 to 14.0 meters. Itong mga probinsya ng Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Quezon including Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Batangas, Cavite, itong Lubang Islands, Marinduque, Masbate, Romblon, Northern Coast of Cebu including Batanes and Camotes Islands, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Surigao del Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao at Bukas Grande Island. Kasalukuyan may nakataas na po tayong mga heavy rainfall warning sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, particularly sa Region 1, Region 2, Region 3. Nakataas na po ang nakakaapekto na po yung mga pag-ulan itong si Bagyong Juan dito sa may southern part ng Cagayan Valley, southern part ng Cordillera at Minion-Steep Region at dito sa probinsya po ng Pangasinan, at ine-expect po natin na magkakaroon po ng light to moderate with occasional heavy sa nalalabing bahagi po ng Region 1, Region 2 at Region 3. Dito naman po sa may Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, nakataas na po ang yellow warning dito sa southern part ng Quezon Province kasama po ang Polillo Island. Rainfall advisory or light to moderate with occasional heavy rain sa maaari pong maranasan dito sa nalalabing bahagi ng Quezon, dito sa Batangas, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bataan, southern part ng Zambales at inaasahan po ang light to moderate to occasional heavy rains naman dito sa may northern part ng Zambales. Sa kasalukuyan, nakataas na rin po ang red heavy rainfall warning sa malaking bahagi ng Bicol Region dito sa may Northern Samar,
Masbate habang nakataas ang yellow rainfall warning dito sa may Oriental Mindoro, dito sa Marinduque, at dito sa Romblon. Sa Visayas, nakataas na rin po ang red rainfall warning dito sa malaking bahagi po ng Samar Island, dito sa may northern part ng Leyte, habang ang natitirang bahagi po ng Leyte ay nakataas na rin po yung orange at yellow warning, habang ang Southern Leyte ay kasalukuyang nasa rainfall advisory. Habang ang northern part po ng Cebu Island at itong northern part ng Panay Island ay kung saan nakataas na rin po ang yellow warning, habang ang natitirang bahagi po ng Visayas ay makakaranas po ng light to moderate to occasional heavy rains kung saan nakataas po ang rainfall advisory. Habang sa Mindanao, malaking bahagi po ng Mindanao, particularly itong western section ng Mindanao, kasama po ang northern Mindanao at Caraga region ay makakaranas na rin po ng mga moderate to at times heavy rains na dala po nitong bagyo ngayong araw. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang panahon.gov.ph para malaman kung ang inyong lugar ay kasama po sa mga areas na kung saan may nakataas pong na thunderstorm advisory at heavy rainfall warning. Para po malaman kung if ever ang iyong lugar ay kasama po sa mga high risk of landslide, storm surge, at flash flood, maaari nyo lang pong bisitahin ang hazardhunter.georis.gov.ph. At para po sa karagdagang impormasyon ay maaari nyo lang pong bisitahin ang official social media pages ng Pag-asa at ang official website ng Pag-asa sa pag-asa.dost.gov.ph. Mula sa DOST Pag-asa, ako po si Munir Baldomero. Maraming salamat.